Hello guys, siyempre good morning na naman dito. Good morning dito at good evening dyan. Ito guys, may pag-uusapan tayo ngayon ano. At pag-usapan natin itong ah tawag dito, kay Marco Beta na naman. Nagpapalusot itong si Marco Beta ngayon ay nagpapalusot na naman guys sa debate nila ni Justice Carpio. Sabi ko sa inyo hindi lalaban 'yan eh. Kumbaga guys, para-paraan. Para-paraan para makaiwas. Para-paraan para matakasan or ma-divert ang mga usapin. At para sa ganun hindi matuloy ang kanilang debate. Di ba nga, nagpalusot na nga na sabi ni Marco Beta, hindi, kailangan ganito, lahatan na. Wala na tayong pipiliin. Wala nang tapik-tapik. So dito makikita natin ang pagpapalusot. Pero ito guys panoorin natin itong isang clips galing doon sa kanilang programa sa Net25 kasama na naman niya yung isang angkor na bobo. Sa bagay, tatlo silang bobo ron, di ba? Dito mukhang ang kausap niya yung isa lang bobo. So dalawa silang bobo. Okay, sige. Pakinggan natin at scrutinize natin kung anong kalokohan na naman ang pinagsasasabi nitong si Marco Beta. Ito guys, lilinawin ko, hindi tayo abogado pero palagay ko naman hindi ito dahilan para hindi natin maintindihan yung mga batas, ang mga jurisprudence na inilalabas ng Korte Suprema sa iba't ibang mga GR na yan. Hindi naman tayo tanga dahil hindi naman pinagbabawalan ng ating batas na tayo ay matuto. Katunayan, ang bawat Pilipino ay ine-encourage pa nga. Hindi nangangahulugan na abogado lang ang dapat nakakaalam sapagkat sa batas nga natin sabi nga, ignorance of the law excuses no one. So hindi mo pwedeng ikatwiran kapag ikaw ay nagkasala at nagkamali na sabihin mong hindi mo alam ang batas. Yan ay hindi katanggap-tanggap sa korte. Kaya sa mga nagsasabi diyang hindi naman tayo abogado o kung ano pa man, huwag kayong bobo. Mag-research din kayo para hindi na lang yung sinusubo sa inyo, kahit pa abogado yung nagsasalita, paniniwalaan nyo, abogado nga, bobo naman. Abogado nga, lower rank lawyer naman, di ba? Tapos tabla talo na kaya kagaya katulad ni Topak Show. Di ba? Hindi lahat ng abogado ay matalino. Buti kung kagaya ni Miriam Defensor o kaya ni Luistro, di ba? Na talagang tsaka nila Attorney Claire Castro na talagang itong mga ito legit at alam natin na talagang punong-puno ng experience at marami ring naipanalong kaso naging mga litigation lawyers. Eto si Marco Beta lower rank lawyer. Kumbaga sa kanilang industriya bobo. Di naman ako nagsabi niya. Nagsabi niya sila Ascuna Tsaka sila Carpio, di ba? Mga Supreme Court Justices. Ibig sabihin, itong mga ito dumating na sa pinaka rurok ng tagumpay. Rurok ng posisyon ng isang at pinakamataas na pwedeng marating ng isang abogado. Mga justices, ito si hindi tawag nga nila, lower rank lawyer. Anyway, ito, without any further ado, let's go and let's discuss. Okay, itong pinagsasabing ito ni Marco Beta. Pakinggan natin taba natin pinapakinggan ating scrutinize. Wait. Bakit nawala ang Justice Carpio, meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000. Guys, yan pinamigay daw Pinamigay daw ni Justice Carpio, sige. Square nautical miles ng ating territorial sea. Bay, napakalaking bahagi ng Pilipinas. Yun, nagsalita na isang bobo. Sabi ko sa inyo, nag-uusap ang dalawang bobo Ngayon guys, ito, i-debunk natin ito si Marco Beta sapagkat
niloloko niya ang kanyang mga tagapakinig. Yung mga maraming INC ay binobola nito sa kanyang kagaguhan at may mga naloloko naman. Sa kanyang katangahan na hindi na akala mo itong mga bobong na nakikinig at naniniwala rito, pag nagsalita siya, akala mo naman totoo. Siyempre bobo nga di ba? So, yan ang ginagawa nitong si Marcobeta. Pero guys, galit na galit Galit na galit, mainit ang ulo lagi. Bakit? Paano napahiya siya Kinokondisyon din na siya ngayon ng taong bayan, no? Sa pagiging traidor. Totoo naman China, totoo naman tuta siya at aso siya ng China Di ba? Sa mga nakapanood ng live ko kagabi, ito ang isa sa mga asong ngayon ng China sa na naibaon sa Senado. Itong si Marcobeta, mapapamura ka na sa tinamaan ng hinayupak na lintik. Sige, let's go. Sen. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanya Okay, ebidensya raw ng treason. Pakinggan nga natin. ang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, Ito sige po, Sen, kanya, desisyon na po niya ito, Pero desisyon niya ito. Okay. Ito, maalala niya. Guys, tapusin muna natin ang isang buong video, then babalikan natin na. Sige. Sasabihin ko sa kanya, Magaliona versus Ermita. Okay. Oo. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 200 Guys, tandaan nyo yung sinabi pinamigay na. Pubo talagang putik. 42,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes. Yung maritime rights, limited lang yun. Limited Economic lang po yan rights po. lang yun. Oo. I charge him treason for this. I charge him treason for this. Sabi ko sa iyo, papaliwanag ko sa inyo kung bakit ito ay tinawag na lower rank lawyer Papaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit ito ay napakabobo Hindi tayo abogado pero naiintindihan naman natin itong mga nasa batas at kung ano ang mga sinasabi ng ating batas, no? At naiintindihan naman natin pati ang mga takbo ng ating Korte Suprema na at itong mga desisyon na kanilang mga pinagagawa okay. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Wow, nagwa-warning pa. 'Di ba? Tatak didilis talaga nagbabanta. Territorial rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok Ayun po ng nga, ibang kaya bansa, ayaw ito, nilang diba? makipagdebate kasi Wow, ayaw daw makipagdebate. Hoy! Parang ikaw naman ang ayaw at ikaw ang dami mong kondisyon. Ikaw yung naghahamon tapos ang dami mong kondisyon. What the heck? Tatak didilis talaga, no? Simula dito sa mga po nila, simula sa senador hanggang sa mga kalit-litang mga buraot na mga nasa social media. Sila ang maghahamon ng debate tapos sila pa ang maraming kondisyon. Tapos pag pinalagan mo, biglang ang dami ng mga palusot, ang dami ng kondisyon, tapos papagmukain yung kanilang hinahamon na ayaw lumaban, na ayat na duwag at ayaw pumayag. Samantalang ikaw ang naghamon, pinalagang ka na mo. Tapos ngayon, ang dami mo pang palusot. Very obvious naman na itong si Marcobeta ay takot. Tatak, yan, tatak ng didilis tatak ng maraming INC. Pasensya na kayo sa ibang INC matino, pero yung mga INC na mga naghamon sa akin noon, ayan, puro wagdo. Ayan, katulad kayo nito ni Marcobeta. Maghahamon kayo tapos hindi naman kayo papalag pag pinalagan kayo. Naalala ko lang kasi ang dami naghamon sa akin na iglesia, lahat pinalagan ko pero wala naman pumalag sa akin. Puro lang pala bunganga. Yan, tatak ninyo. Mga na nyo. sasabihin ko lahat ito Hindi na makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate yan, pilitin nyo. Sabi niya, hindi rin makipagdebate, pilitin ninyo. Okay, sige, balikan natin yung sinabi niya kanina rito. Ang pagdidesisyon, inakala niya, Okay, dito tayo. yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason.
Okay, treason. Ebidensya daw ng treason. Okay. Una, basahin natin ano ba ang treason. Tingnan natin. Wait. Asan ba yun? Ayan na. Ito ang definition ng treason, guys. Maliwanag dito. Ang sabi dito. Treason is a crime against national security that can only be committed during times of war. O, di ba ga? O, di ba ga? Ang bobo lang. O, sige, ituloy natin. Ha? Ito, maliwanag ha. Kaya nga, di ba, ako ay nagsasabi even sa aking mga live, sa aking mga content, panahon na sa ating Senado, sa ating Kongreso, na balikan at tingnan itong batas natin sa treason. Sapagkat ang treason ay effective lang, nagagamit lang sa panahon lang na may gera. Ngayon, paano mo kakasuhan ng treason? Nasa gera ba tayo? O sige, baka meron naman siyang ibang palusot kasi eto ha, 2 modes lang ang para ikaw ay kasuhan ng treason. Ito ang sabi rito ha. It has 2 main modes. Okay, 1, levying war. Organizing or participating in armed resistance against the government with the intent to overthrow it. Meron bang meron bang gano'n na ginawa si Castro? May treason pala yung pag-decision sa Supreme Court. Mamaya, pag-usapan pa natin about sa decision naman na may treason pala. O di ba, ang bobo lang. O. Ang pangalawa, ito, adhering to enemies, giving aid or comfort, assisting the enemy whether within the Philippines or abroad. Teka, meron ba si Antonio Castro tuloy Carpio? Meron ba si Carpiong inassist na kalaban ng ating bansa? Nasa gera ba tayo? So doon pa lang sablay na eh. O, kaya talagang tatawagin mo, bobo talaga. Kaya nga talagang bagay sa ganyan. At actually hindi lang ito lower rank lawyer, palagay ko ba pwede mo sabihin lowest rank lawyer ito eh. Syempre yung isang angkor na bobo din. Ang tagal ng angkor, hindi pa alaman sa treason. Ako nga, hindi naman ako angkor eh. Pero syempre, nagre-research tayo. Alam ko na ang treason eh, tuwing gera lang nangyayari. At pwedeng mai-implement, no? Ma-charge yung kasalanan yan. Pag may gera lang. Ayan o, maliwanag naman o, levying war, tsaka adhering to enemies, giving aid of comfort. Meron bang ganon? Bobo lang eh. Bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, yan ha. inakala niya, sige kanya, Desisyon na po niya ito, ha? Pero desisyon niya ito. Okay. Ito. Yan, maliwanag ang sinabi ha. Decision daw ito ni Carpio. Teka lang. Sasabihan kita, anong pangalan nito? Marco Beta. Hindi po si Carpio ang desisyon. Hindi desisyon ni Carpio yan. Ponente lang yan. Ayan ano ba ang ibig sabihin? Ayan maliwanag rito ha. Ito sa GR number 187167. Itong Magallona versus Ermita na sinasabi mo ha. Ayan the ponente of the landmark decision in Magalona versus Ermita is Associate Justice Antonio T. Carpio, promulgated August 16, 2011. Ang tanong, pag ikaw ba ay ponente, ikaw na ang nagdidesisyon? Mag-isa mo bang desisyon yun kagaya ng sinasabi nito ni Chinator Toke? Di ba ang bobo lang? Tinagurian kang abogado, hindi mo alam. Ang ponente po, siya lamang ang sumulat. Pero ang desisyon, lahat po ng desisyon ng Supreme Court, ito po ay en banc. Ibig sabihin, ito po ay collegial. Sama-sama, pinagbobotohan.
Kaya nga sila 15 dyan eh. No? Para walang tabla. Ang may tabla, kay Topaksyo lang. Si Topaksyo, laging tabla, talo talaga yon. Pero sa Supreme Court, walang tabla. Kaya nga 15 yan eh. Pinagbobotohan. Ngayon, ang tanong ko, porke siya ba ang sumulat? Ibig sabihin, siya ang nagdesisyon? Eh di ba, tanga mo lang? Siya lang po ang sumulat, siya lang ang ponente. Pero ang nagdesisyon niyan, pinagbotohan lahat sila. Isang buong Supreme Court. Kaya kung may ididimanda ka, eh di buong Supreme Court ang idimanda mo. Pati yung, di ba, yung mga nandyan pa noong 2011, ganyan ito kabobo si Marco Beta. Magdidimanda ka, pangalawa, common sense, ididimanda mo desisyon ng Supreme Court. Paano mo ididimanda yan? Ang tanga ka ba? Paano mo tapos ang kaso mo pa treason? Eh di ka lang tanga. Talagang nukno ka ng katangahan yung ginagawa mo. Sobrang bobo. Oy, mga taga-sunod dito, yan ba yung pinagmamalakin yung si Marco Beta? Ha? Nanggigigil para lang makapagpalusot sa debate nila, para lang hindi para lang malusutan yung debate at mga tanggi gumagawa na naman ng kung ano-ano. Ang problema, katangahan. Eh syempre yung mga bobong didilis maniniwala. Salita ni Marco Beta yan eh. Salita yan ni China Tortuque eh. Para lang nung budulin sila ng 2K na libreng kuryente, di ba? Naniwala sila. So ganun din dito ngayon. Eh, isipin mo, ang ididimanda, desisyon daw. Desisyon. Maliwanag ha. Ang sabi rito ha. Ito, ang sabi rito ha. Maalala niya sa... Ang sabi nung dalawang bobo. O, sige Opo, ka Sen, na. desisyon na po niya ito, Pero, O yan, desisyon na po ba niya ito ha? O, ano sagot ni Marco Beta? Desisyon niya ito. Okay. Ito Desisyon niya ito. Eh di ba ang bobo lang? What the heck? Basahin natin ha. Ang sabi rito ha. The decision promulgated on August 16, 2011 was a unanimous. Unanimous. Unanimous en bank. Desisyon lang ba yan ni Carpio? Di ba ang tanga lang? Di ba? Sabi ko sa inyo, bobo talaga to eh. Ito hindi lang bobo talaga, sobrang bobo. Ito guys ha. Tingnan natin para sa mga hindi nakakaalam mo. Ito po kasi yung background Ayan po yung ito po yung petitioner, si Merlin Magallona. Ang sabi niya rito, ito yung conflict ko. The petitioners challenge RA 9522 arguing that it reduce national territory by abandoning the Treaty of Paris limits, blah, 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 compromise sovereignty, weakened claims by treating the Kalayaan Island Group, KAG and Scarborough Shoal as a regime of islands, okay, rather than part of the main archipelago. Okay, yan ang kanilang argumento. Ngayon, nagdesisyon ang NBank at ito ang kanilang desisyon. Okay, ito ang ruling ng Supreme Court. No? Ibig sabihin, nagdesisyon sila unanimously. Ibig sabihin, mas lamang ang umuo sa hindi. Alam niyo na naman yun, di ko na kailangan ipaliwanag, di ba? Unanimous. Ang kailangan lang paliwanagan ng ganito ay mga didilis eh. Ito ang sabi rito ha. The court dismissed the petition based on these key doctrines. UNCLOS is not for territory. Totoo po. Huwag po tayong magkakamali sapagkat ang dami pong bobo. Kung gusto nyo pong matutunan pa, the difference between, kasi ito pong UNCLOS, ito yung tinatawag na sovereignty rights at iba po yung sovereignty. Magkaiba po yan. No? Yung sovereignty, it's about the land. Okay? Kasama na rito yung mga island na nasasakupan natin. Ang UNCLOS, ito ay yung sovereignty rights natin. About naman ito sa water, no? So magkaiba pong usapin yan.
Kaya nga po sa mga naririnig ko lalo sa black up na mga naggagaling-galingan, ang bubobo nyo. Isipin mong pinagrarambol nila yung lupa at yung dagat. Magkaiba po yan, yung sovereignty and sovereignty rights. Dito po ang pinag-uusapan ay sovereignty rights o yung karagatan. Ayan o ng UNCLOS, hindi po yung kalupaan. Ayan o, maliwanag ha, UNCLOS is not for territory. Ang sabi po rito, statutory mechanism, baseline laws are merely tools for states to precisely delimit their maritime zones and do not affect the land. Kasi nga magkaiba. Territory defined in the Constitution. Ayan ha, maliwanag ha. Iba po ang usapin ng teritoryo sa lupa at teritoryo sa dagat. Yung sa dagat, no, ito yung sovereignty rights, dito pumapasok yung nautical miles na tinatawag. Kaya takot si Marco Betang makipagdebate kay Justice Carpio, masusunog siya. Kasi si Marco Beta pinipilit niyang ipagsama yung dalawa. Ini-integrate niya para ipagmukha na siya ang tama, pero hindi niya inihimay. Kaya guys, kung gusto niyo pang matuto, ang pakinggan ninyo ay yung mga eksperto talaga sa maritime, katulad dito ni Justice Carpio at ni Batong Bakal, no? Pero itong si Marco Beta, Diyos ko po, makikinig ka rito, bobong abogado to. Ayan ito, maliwanag no loss of sovereignty. Ito yung sinasabi ko ha. No loss of sovereignty, dahil walang nawala sa ating kalupaan. Classifying waters as archipelagic does not mean a loss of sovereignty. The Philippines still exercises dominion over these waters while respecting international obligations like innocent passage. Yung innocent passage po, ito po yung mga daanan ng barko doon po sa gitna, no? Na hindi na po sakop sa international waters, hindi na po sakop ng ating EEC. Ito, regime of islands. Using the regime of islands framework for KIG and Scarborough Shoal was a tactical move to comply with the UNCLOS while preserving Philippine claims over them. Okay? Ito na nga yun sa KIG, sa Kalayaan Island. Talaga namang atin yan Dahil kung titingnan natin yung yung history niyan, nung 1957, itong, nakalimutan ko pangalan nito, yung unang Pilipino, unang tao na lumapag sa Kalayaan Island na yan, tayo po. Kaya nga po, after nun, binili ni Pangulong Marcos yan at tinayuan. Ginawa ng atin dahil noon ang batas patungkol sa mga island na ganyan, kung sino yung unang makadiskubre, para bang yung kay Magellan, di ba? Ganon. So, i-research nyo na lang. Okay? So, kaya itong si Alam niya, sasabihin ko sa kanya, Magalyan. Itong sa sinasabi niyang kabubuhan. Okay, so yan lang. Kaya wag kayong tatanga-tanga, wag kayong magpapaniwala rito, no? Isipin mo, magsasampa ka ng treason, may gera ba? Tapos ang sasampaan mo si Justice Carpio, bakit? Sabi niyo, desisyon niya? Paano niya naging desisyon ng NBank? Paano niya naging desisyon ng Supreme Court? Kaya nga Supreme Court, 15 silang nagdidesisyon, pinagbobotohan. At maliwanag ang nangyaring resulta ng botohang ito, unanimous. Tinalo yung petitioner. Ngayon, kasalanan ba ni Carpio yun? Siya lang ang ponente o siya lang ang tagasulat? Tagasulat ng desisyon? Parang si Silmar Biclionen, di ba? Siya ang ponente, siya ang nagsulat ng desisyon ng dito kay Sayad. So, yun lang. So, sa mga bobong didilis dyan, sa mga ka-BBM ko, tandaan ninyo, huwag kayong magpapaniwala basta, sa kabubuhang ito ni Marco Beta, Propaganda. Ito'y propagandista ng China. Maliwanag yan na pro-China ito, Tsaka tingnan mo yung mukha, galit na naman. Parang bulldog na naman galit na naman. Tingnan nyo. Teka. Galit na naman Ay, wala. Yun na. Tama na pala yun. Yun, galit na naman, nakasimangot na naman. So, yun lang. Huwag tayo magpalinlang kay Marco Beta. Pabayaan natin yung mga
nakikinig sa kanyang mga bobotang, ayun na lang ang mapaniwala niya, no? Sa mga bobong didilis at may saya dyan na ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!